regular. Ang ating kung yung ating pag-inig sa Panginoon, it's natural, hindi lang pang-binokasyon. No? Natural na. So, kumbaga, hindi lang natural, supernatural. Nanatili yung ating ilig. Now, dito po, nung pumasok yung dalawa, pumunta sila doon para hanapin si Jesus at tingnan yung libingan ni Jesus. Pero, merong pangyayari, bigla silang nabintang. Kasi mula sa langit ay nagpadala ang Diyos ng isang anghel at yung anghel ay sabi, makita na makita at nayanig ang mga ilang pundasyon at pagkatapos yung pintuang below na kung saan ay silyado, walang pwedeng magbukas, pero the gate ng gate na yun ay binuksan at ibinulong lang ng anghel. Ibinulong lang ng anghel. Ibinulong ng anghel, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Pero nakita natin pag-asa. Sapagkat ang hinahanap niyo ay buhay na. Kapatid, kwento lang yan, pero kung gusto niyo basahin sa Bible, mas magandang makita niyo. At ang kabel, kung sila'y naglalakad na, kasi meron silang konting, alam yung tawag na may mix na takot at galak. Yung babae. Pero nung sa lubong nila siya, so tinulong nila, so sabi nila, magala kayo. May magala kayo. At sabi niya, magmadali kayo. At sabihin nyo sa aking mga kapatid. Yung alin, sabi nila sabihin, siya ay buhay na. Hindi ko ba sinasabi mo sa tabi ko, buhay ka na. Buhay na ang sa buhay ko. Pag buhay mo sa buhay mo, dapat buhay na buhay yung ginagawa mo para kay Lord. Amen? So now, unatin natin. Alin muna? Pag hindi natin sa umpisa, ay gusto natin tinutukoy yung the power of resurrection. Sabihin mo sa tabi mo, the power of resurrection. May kapangyarihan ba sa inyo ang pagkabuhay na muli ng Panginoon? May kapangyarihan ba sa inyo? Paano? Ewan. Diba? Ewan. Now, pero tingnan natin. Tingnan kung ano yung power dito. Yung paglindol that time, hindi siya yung normal na paglindol. Hindi normal na paglindol yun. Kasi papasok ang langit mula sa lupa. Darating yung mga hindi siya normal na lindol. Kasi mula sa langit, meron tinatawag na divine intervention. Mula sa langit ay magpapadala ang Diyos ng anghel. Di ba? Magpapadala ang Diyos ng anghel kasi meron siyang misyon. Alam nyo, pag tinawag natin na meron pinapadala ang Lord, meron siyang mission. Meron siyang assignment. Yung anghel. Now, nung nayanig ang mga paligid, siyempre, ibang klaseng lindol, and then meron divine intervention, mula sa langit ay nagpadala ang Diyos ng anghel para sabihin yung kay Maria at kay Maria Magdalena, yung kwentong nabuhay na. Now, tingnan po natin. Yung bilog na pintuan, hindi siya silyado po yan. Para yung buhay natin. Para bang si Jesus ay nandun sa loob at patay. Sino dito, yung parang pakiramdam niya, patay na yung pangarap niya, patay na yung purpose niya, para bang alam, kwenta yung buhay sa Lord. Sino dito po yan? Ha? Para bang wala na kang pag-asa, kumasenso ng buhay ko, parang ganito na lang, o na ako sa utang, di ba? Puro pa kayo buhay, dapat o lima ko kayo buhay, di ba? Sa Diyos na buhay, di ba? Sabi natin, nandito, yun din yung parang natin. Pero, ang Diyos ay palaging may inisyal na gagawin sa buhay mo. Kaya ang ginawa ng ating Diyos ang masalangit ay niya yung pundasyon at yung napakahirap na saradong pintuan ay napakadami lang igulo. Hindi mo basta kayang igulo yung napakalaking lugar na yun. Ng pinto, hindi basta-basta yun. Silyado, walang pwedeng magbukas nun. Pero, grabe, iginulong lang na parang pabulog ang ginawa ng anghel. Why? This is the power of God. Ang tawag yan yung pag sinabi natin power ay dunamis. No? Dunamis, kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, dunamis yung kapangyarihan ng Diyos. Now, pag sinabi natin yan, kapangyarihan ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Sabi mo, walang imposible sa Diyos. Kahit pa sa tingin mo ang buhay mo sarado sa lahat ng bagay, parang sarado ka ng magnegosyo, parang sarado na yung biyaya sa'yo, parang sarado na hindi na kayo makakasundo ng pamilya mo, parang sarado na ang lahat. Pero sa Diyos natin, walang imposible. Amen? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos.
Walang imposible, bigay maniniwala, walang imposible sa Diyos. Magtiwala ka lamang. Diba? Kaya yung mga walang imposible sa Diyos. Now, bukod sa walang imposible doon, yung mga yung sinasabing pag binuksan yung pinto, ano ba? Ano simple sa inyo pag binuksan yung pinto? Kung kayo mag-iisip, ano ibig sabihin na binuksan ng anghel, pinagulong ng anghel yung pinto, ano ibig sabihin sa inyo? Ha? Ano? Makapasok ang mga Nakapag? Yes, kayo, walang mali. may lalabas. Ano pa? Sa atin nyo kasi mayroon mga kanya-kanyang Diyos nagbibigay ng revelation sa atin eh. Kung ano i-reveal sa inyo ng Panginoon, hindi pa nito. Di ba? So, tingin lang. Pag binuksan yung ano, hindi dahil makita ng si Jesus. Di ba? Hindi lang makita mong buhay si Jesus. Kundi makita mo yung katotohanan. May mga bagay tayo sarado sa buhay, ang tawag din kailangan ma-access natin yung truth. Ma-reveal yung truth. May mga bagay na sarado sa buhay natin, hindi natin makita ng mata natin kasi bulag tayo sa katotohanan. Minsan, bakit bulag? Sinabi na ng Lord that all these things shall be added unto you. Hindi ba natin makita? Kasi why? Hindi ka nag-access ng totoong revelation sa iyo. Kasi pag kinukumis natin, hindi naman ang nagsabi niya kung sino lang eh. Mismo sa babing ni Jesus ay lumabas siyang and all these things shall be added. Tapos, sineselebrate natin, Jesus is alive. He is alive. Madalas kailangan ka natin ang pag-sunrise. Nakatantay ka ng araw yan. Ano ba yung makanta natin? He is alive. Jesus is alive. Diba? Makakanta ng araw. Diba? Si Jesus pa talaga yung buhay sa inyo. Kung kasing buhay si Jesus sa inyo, dapat wala kayong maling nakikita. Hindi nyo katabi nyo kung mali. Hindi nyo kung mali lang. Hindi ba? Hindi. Kasi hindi. Parang, mali. Mali. Walang maling bilika ang Diyos kung nakikita nyo. Amen? Pag nireveal ng Lord, bubuksan niya sa puso lalo. Kasi alam niyo ba, si Maria Magdalena, may isa silang makita yung libingan ni Jesus. Pero alam mo yung pagpusa na doon, akala nila, broken heart sila eh. Wala na yung Jesus namin, tarang eh. Wala na kaming pag-asa, broken heart sila, yung pagpunta habang naglalakad sila, may broken heart na. Pero, hindi pa rin ang gusto ng Panginoon sa kanila. Diba? Binuksan yung pintuan para mas makita nila na ang katotohanan ay walang iba kundi Jesus. And that is ang tinatawag natin, the power of resurrection. Kaya muling nabuhay si Jesus para tayo ay maniwala na sa muling araw tayo ay bubuhay. Naniniwala ba kayo? Namamatay tayo muling bubuhay ni Jesus. At ang isang confirmation, si Jesus mula sa gitna ng patay ay muling nabuhay. Nag-taste. Gawin ang katiyakan. Pangalawa, yung message, the message, the revelation of truth. Ito na po yun. Pag sinabi natin revelation, feel na! Huwag kang matakot! Hindi ito laging may takot. Diba? Diba like, binagin ko nakaraan, ang salita ng Diyos at si Jesus, kahit kailan yan, hindi nagbibigay ng takot yan. Di ba, madalas naaalala ko nung araw eh, may mga nagtuturo, ituturo nila yung mga huling araw, baka ito, pag natakot ito, makakilala kayo. Alam niyo, hindi nananakot si Jesus eh. Hindi siya nananakot eh, di ba? Huwag kaya ito gamitin natin, baka, medyo masyik. Actually, masyik ka lang sa modelo. Pero pagkaraan mo, wala na rin yun. Kasi hindi yun ang katotohanan. Kailangan mabuksan sa inyo yung pintuan. Hindi yun ang katotohanan. Jesus is alive. Kaya sabi, huwag kayong matakot. Wala na dito yung hinahanap ninyo. Diba? Nasaan na? Sa tingin niya nga sana si Jesus. Nasaan na? Wala na dun eh. Nasaan na si Jesus? Nasaan na? Sa tingin ninyo? Wala na sa libingan eh. Tingnan mo kung katabi mo si Jesus, tingnan mo lang.
Ay, parang hindi naman. Di ba? Parang hindi naman eh. Wala na si Jesus doon. Kasi, ibig sabihin yun, nagkaroon tayo ng muling pag-asa. Di ba? Nagkaroon tayo ng muling pag-asa. Pero ngayon, pag sinasabi natin, wala si Jesus, wala na. Kasi bakit? Kasi nasa puso na natin. Amen? Kasi nasa buhay natin. Wala na siya sa libingan. Hindi na siya patay. Nasa atin na siya, kaya pati tayo at buhay. Amen? Di ba? Buhay tayo kasi nasa atin na. So, binibigyan tayo ng hope, ng pag-asa. Binibigyan tayo ng hope, hindi Marlboro. Ay, sorry. Di ba? Alam niyo, parang di alam niyo ba yun? Di ka nilin eh. Di ba? So now, pag sinabi natin hope, nagkakaroon tayo ng parang, wow. Kasi si Lord, hindi siya pumunta pa, ikaw din tayo. Hindi tayo pumunta. Ang gusto ng Lord, iligtas tayo. Di ba? Hindi siya pumunta ng buhay, hindi siya ng buhay para ikaw din tayo. Marami kasi mga Lord, siya kinukontin sa kasalanan. Si Jesus, palagi mo siya nagabi si Jesus, lagi siya nag-restore. Amen? So now, pagkaroon ng isa pa, bukod sa hope, ay meron tinatawag ng victory. Alam mo bakit victory? Hindi lang siya nabuhay. Naipanalo niya ang laban. Bukod sa naipanalo niya ang kamatayan, ay naipanalo pa niya doon sa unang Kalbaryo yung mga paghihirap, yung mga kasalanan na dinala niya, na hindi na niya kasalanan, kundi kasalanan natin. Naipanalo niyo kasi yung sinasabing, alam niyo, kung meron kayong mga insight or revelation, hindi mo sinasabi sa Genesis 3:15. Dahil sinasabi, yung binhi ng babae at binhi ng lalaki ang siya maglalaban. Aapakan ng babae yung ulo ng ahas, at yung namang ahas ay tutuklawin yung ano ba natin daw? Lalapakan. Yung sako ng lalaki. At yun yung ang ibig sabihin ko doon, yun yung labanan sa krus. Na tinalo ni Kristo ang krus, ang kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya manilaki sinasabi sa Matthew, Romans 5:8, hindi siya namatay dahil sa mga sakit at paghihirap na pinalog sa kanyang katawan nila at talagang pinig na nilagay sa kanya. Binigyan pa siya ng crown. Eh, totoo naman siya hari, di ba? Pero hindi siya tinalo ng kamatayan, kundi namatay siya para sa ating mga kasalanan. Hinalo niyo yun. Yun yung victory. Kaya meron tayong bukod sa pag-asa, tayo talaga panalo na. Ikaw na lang kung kanino ka sasama. Pero pag kay Jesus Cristo ka sumama, sigurado panalo ka. Amen. Kaya lagi sinasabi sa atin, meron tayong choice pumili kung sino gusto mo. At lagi naman dalawang piling. Minsan napag-aralan ko yung naalala kong dalawang piling na yan. Lagi sinasabi sa inyo yan, di ba? Sa Garden of Eden, dalawang piling. Merong labanan ang dalawang piling. Hindi ang testingan dyan, ang kumbaga kasama rin naman sa testing yung pulo, pero hindi talaga yun ang testingan. Ang pinaka-testing dyan, kung ano yung nabili mo. Di ba? Dalawang tinig, pinakikita mo, ano yung nabili mo ngayon. Actually, yun pa rin yung kwento, kung ano yung nabili nyo. Halimbawa, in simple way, kung ikaw, sabi mo, you are Christian, ha? You are Christian, tapos, halimbawa, isa kang ina. Araw-araw, dalawang tinig din ang makikinggan mo. Pag ikaw ay lagi kang sinasampal mo yung anak mo at nabubwisit ka, Christian ka, pero hindi mo pinakinggan mo. Hello? Kung lagi kang nabubwisit sa anak mo, lagi kang naiinis, sino pinakinggan mo? Di ba, simple lang. Pero kung ano ba, ang anak mo inaabot mo ng tama, pinupulturan mo ng pagmamahal, sino din ang pinakinggan mo? Nasa tinig kung sino pinakinggan mo. Ngayon, kung sino pinakinggan mo, yun ang ilalabas ng kalooban. Kaya ka nabwisit. Kasi ang pinakinggan mo, yung gobyerno ng kadiliman. Kaya ka hindi nabwisit, ang pinakinggan mo yung Diyos natin. Tama? Dalawang tinig, nang ibig sabihin, alam mo ba, yung tinig na nagsasabi, hindi pulong problema, hindi rin ang tao ng mupan, hindi rin yung sinasabi. Kasi alam mo bakit? Totoo naman, pero half truth. Pag sinabing half truth, sabi, sige, pag kinain mo yan, malalaman mo ang tama at mali. May half truth. Alam
nyo ba na mas mabigat yung tinatawag na makinig ka sa hagtod? Alam nyo katotohanan, kayo binabali mo. Kasi yung nalaman nila na tama at mali ay dahil sa pagsuway. Di ba? Nalaman nila yung tama at mali dahil sa pagsuway. Hindi nila nalaman yung tama at mali dahil sa pagsunod kay Jesus. Di ba? Ang utos, ano yung huwag kang kakain at huwag kang kumain. Kahit dalawa naman dahil sa pagsuway. Kaya ngayon, alam nyo, maraming hard truth dahil sa pagsuway. Kasi pag sinunod mo, hindi ka nakakain ng bunga. Hindi mo malalaman ng tama at mali. Wala kang alam, inosente ka dyan. Ang alam mo lang ay yung righteousness ni Lord. Ngayon, tingnan nyo, ang intelligence kayo, tinatawag natin mga Google information at saka yung mga error information. Ang sabi yan, yun yung tama at mali. May hapon po yan, mga kapatid. Meron sa information pero walang revelation. Hapon po yan. Pero yung makikinig ka sa Diyos, yan ang tama, yan yung wisdom. May righteousness. Iba yung intelligence sa righteousness. So now, pagdating sinasabi, merong victory. Di ba? Ang victory, tinalo ng Diyos yung kamatayan. Tinalo niya at binitbit niya yung lahat ng mga sakit na dapat tayong tumanggap. Pero tinanggap niya yung para sa akin lahat. Gano'n ka hindi yung pagkakagawa. Gano'n ka hindi siya magkakaroon. And lahat ng gusto ko sabihin sa iyo, kung meron tayong power of resurrection, meron tayong revelation of the Lord, the message, ang pangatlo yung tinatawag natin, the mission. Ano yung mission? Sabi nung magkahalo, meron silang takot, pero nandun yung kagalakan. Ano yung mga kapatid? Pag po tayo totoong very intimate kay Lord, kahit sa gitna ng kalungkutan, dahil meron tayong Diyos, nandun pa rin ang kagalakan. Sino nakaka-experience yan? Kahit punong-puno ka ng problema, pero kapag ang Diyos at ang salita niya ay nadinig ko, talagang nakakaroon ka ng alam mo yung iba yung saya sa kagalakan. Iba yun. Pag ikalalakan, halos hindi mo na maranasan yung kalungkutan. Diba? Kasi meron kang kagalakan. Now, sino na-confirm? Lumabas na lumong niya si Jesus sabi, magala ka, kinonfirm ni Jesus. Yung meron kang mixed emotion, na meron kang takot at meron kang dalakan, yung ma-encounter niya si Jesus, habang sila nagdalak, nasabi, ang sabi ng Bible, nakasalubong nila si Jesus. At nung nakasalubong si Jesus, sabi ni Jesus, magala ka. Kaya nabagasa nyo kaya maganda, nabagasa nyo yung Bible di ba? No, maganda nabagasa nyo, hindi lang natin makita Bible ito kapag mga kabataan. Nakasalubong! Ibig sabihin lang nakasalubungan, yung pwede encounter yan. Yung ma-encounter nila si Jesus, kinumpro ni Jesus yung kanilang may mixed emotion na agala ka na takot, sabi niya, magala ka. Kasi yung hinahanap mo, wala ito sa libingan. Ito lang na-encounter ko yan. Amen? So mga kapatid, ang kagalakan, hindi nagagaling sa kailangan. Ang kagalakan, hindi nagagaling sa maraming kaibigan. Ang kagalakan, hindi nagagaling dahil magaling ka. Ang kagalakan, nagagaling kay Jesus. Amen? Ang kagalakan, yun yan. Hindi ka gaya ng masaya ka ngayon, pero bukas na lungkot ka. Hindi ba? Masaya ka, may pera ka ngayon. Pag wala pera mo, malungkot ka na. Pero yung kagalakan, may pera ka ngayon, bukas wala kang pera, masaya ka pa rin. Legal ka pa rin. Amen? Yun ang totoong kagalakan kasi iba yung inner joy na binibigay nyo. Iba yun. So, bukod sa joy, yung tinatawag natin na ulit, kasi bago ka mag-mission, bibigyan natin, kailangan i-counter mo na si Joy. Si Joy. Si Joy at si Jesus. Kailangan i-counter mo na si Jesus. At bibigyan kami ng joy. Kasi kaya sabi niya, oh! Sabihin mo sa akin mga kapatid! Di ba? Ano ibig sabihin? Oh, ipabalita po na ako'y buhay. Diba? After mag-experience nyo ang kagalakan ni Lord, dapat hindi ka nakatapos na may joy ka. Ibinabahagi mo na si Kristo yung buhay. Amen? Amen. Sino dito na ibahagi na si Jesus ay buhay? Amen. Pag sinabing buhay, si Jesus sa buhay mo, walang patay o pangit sa buhay mo.
Amen? Walang patayo. Pangit sa buhay mo kasi buhay si Jesus. Bakit? Si Jesus ba may pangit? May pangit ba siyang ginawa? May pangit ba siyang ugali? Wala. So pag tinignan mo siya, dapat lahat tayo maganda ang ginagawa. Amen? Wala siyang pangit. Wala rin sa panalapot na gagawin sa buhay natin. Kaya tayo siya sabi, yung iba kala na end time, ang end time, ang end time. Diba? Pinagawa ko sa inyo na, ang end is a purpose. To complete. Kung yung pinagagawa sa akin, Lord, assignment. Yan yung pinag-assignment sa akin, Lord. Diba? Bukod sa binigyan ka ng joy, para pag binisyon ka, may joy ka. Kasi hindi na makuha yan sa may pera ka rin. Hindi ako pera, hindi. Ang joy talaga totoo. Pag na-encounter mo si Lord, iba talaga yung joy. Hindi ka makapakali na hindi mo i-share ang mabuting balita na dala ni Jesus. Amen? Hindi ka makapakali. At hindi ka hihinto kung sa ginagawa mo para keso. Hindi ka kaya, ano pa totoo mo talaga na-encounter si Jesus, kahit ano pa pinagdadaanan mo, hindi ka hihinto. Lagi kang mananabik, lagi mo, pero yung broken na pinagdadaanan nila ng Magdalawang Maria, actually, sila na, kala nila pati nagdalaga si Jesus. Yun talaga yung damdam nila. Nalungkot sila, ang gusto na nila punta si Jesus. Pero ito isang katunayan ng reformation na si Jesus ay hindi na natiling ako. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, kung meron pa kayong pinakamabigat na problema na pinagdadaanan sa buhay niyo, walang imposible sa Diyos. Amen. Maraming salamat. Kaya nga ayusin yung mga nakaharang sa buhay niyo. Pag tinapos na Diyos yung mga nakaharang sa buhay niyo, magkakaroon na kayo ng access sa Lord natin. Diba? Hindi na kailangan pumunta dun sa loob kasi si Jesus nang lumakas para puntahan tayo. Amen? Amen? Ako na, hindi nyo na kailangan pumunta sa loob kasi si Jesus na ang lumabas para sa atin. Amen? So, hindi nyo na rin kailangan kasi pag yan, nakasalubong nyo si Jesus. At anghel pa lang ang pinadala sa inyo na sabi huwag kayo matakot. Pero, sa huli, may counseling pa rin ng Diyos na magbibigay sa atin ng totoong kagaya. Sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, meron isang Diyos na hindi nagbabago yung pagmamahal sa atin. Meron isang Diyos na palaging umadalay tayo. So ngayon pong araw na ito, sa ating pag-adala ng restoration, nawa po hindi lang ito parang international. Pero po ito ay hindi ko lang po natin ginagawa ng madaling araw. Kasi ang iba ay parang nagiging na-condition sa pagiging traditional. Lahat yung Jesus is alive. Jesus is alive. Pero hindi masabi si Jesus na alive. Hindi masabi si Jesus ay nabuhay na. Sinasabi lang ng bibig, pero hindi ginagawa. Siya na kasi hindi natin sabi, dapat hindi sa ipabalita nyo. Mga kapatid ko, natin buhay. Kaya mga kapatid, ipabalita natin si Jesus ay buhay. Kasi marami tayong pupuntahan na patay ang spiritual na buhay. Si Jesus lang ang bubuhay sa spiritual na buhay. Amen? Kaya po, tayo na kayo tumayo, tayo na tayo sila po ang tutumimal. Hindi lang hindi. Yan. So, ngayon po umaga, alam niyo po, siguro sa dami ng message natin, every Sunday, ano lang kailangan nyo lang ang dami na kahit sabihin, ang natin ang hindi na magandang message. Pero pinaka, alam niyo po, kaya natin na there are so many theologians, maraming theology na madidinig tayo. Diba? Pero, kailangan lang natin ay, alam mo yung humbleness. Magpakumbaba ni Lord. Hindi lang kailangan natin. Kung meron tayong mga pangangailangan, si Lord ang kasagutan sa lahat. Walang iba, si Lord ang talaga. Subukan natin na si Lord ang talagang nagiging solusyon natin. So ngayon umaga mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay? Yung GB na yan, may utang tayo GB na yan. Pero alam mo po, pag nakakilala mo siya, wala lang yan sa iyo. Meron pa pagmabigat. Halimbawa, ang ngayon nalala ko sa mga kabataan ay may mga toxic relationship. Ayaw mo yung mga toxic relationship. Meron pong anak na kumakausap pa rin ng mga nanay niyo. Mga anak, nag-uusap pa ba kayo mag-ina? Nag-uusap pa ba kayo ng mga magulang niyo?
toxic relationship. Kaya yung mga partner nyo sa buhay, baka mamaya, toxic na rin. Hindi rin maayos. Nauunahan tayo ng mga kasamalit. Family, sa kapitbahay, sa hanap buhay. Dami toxic relationship. Parang minsan nandito na kayo sa church, pero filter. Alam yan. Parang makakalo lang. Masaya ka. Pero pag uwi mo, umiyak ka. Malungkot ka. Bakit ka katulog buhay ko? Bakit ka? Pero kung nandito ka, masaya ka. Diba? Ako, maniwala kayo. Walang imposibilidad. May ginagawa si Lord. Ma-encounter niyo lang si Lord ng totoo-totoo. Meron siyang miracle. Alam niyo po, yung pagbukat ng Lord, it's not only a miracle. Hindi dapat may malaman natin yung katotohanan. Na si Jesus ay buhay. Wala na si Lilian. Kung kilala mo nila yung siya, at yung sabi nila yung Jesus, kayo talagang may mga mabibigat tayong problema. Kung halimbawa, mga kapatid ko, nagkaroon kayo ng burden. Ako pa nagkaroon ng burden ako sa mga yun. Nung ako yung kayo tayo, sila talaga ako nakaiyak. Wala. Pagka hindi siya may inisip sa akin si Lord yan. Naiyak agad ako kasi alam ko yung pinagdadaan nila. Nararamdaman ko. Kaya, halimbawa, wala kayong pinagdadaan. Baka meron tayo mga kapatiran, hindi naman pinagdadaan, hindi natin alam. Bisang, nagdadaan agad tayo sa kanila. Kaya yung mga pinagdadaan ko. Pero ngayong umaga, dahil sabi natin ni Jesus is alive, yung ibang saan kasama tayo manalangin kay Lord? Isa't isa mga kapatiran. Kung ako meron problema sa'yo, kapre mo. Pero kung alam mo may problema yung mga kapatiran, kasama mo sa mga alam mo. Pwede ba? Amen. Pwede ba? Amen. Okay. Masarap kung wala akong problema. Parang naman sa iba. Diba? Parang naman sa iba. Parang ngayon, kung si Jesus kaya siya namatay, hindi para sa sarili niya. Hindi para sa iba. Kaya sa buhay, para sa iba. So, yung gusto ko bakit na natin yung bagay na magkaroon tayo ng bigat. Nagkaroon ng daman para sa ibang tao. Nakawa ka eh. Nakakalog ka. Aawa ka. Maabot ka. Ganun yung mga pangyayari. So, ngayong umaga, pwede ba tayo magkuha ng panalangin? Sama na rin natin yung Michaelis. Nangyayari, sama na rin natin. Pwede ba tayo magkuha lang? Ayaw sabay-sabay tayo magdalangin. Ayaw po. Maganda yung pag wala ka tinitignan namin ng tabi ka, i-pray ka, na halos i-load mo kay Lord, i-cry out mo kay Lord. Kung paano kung wala kang katagang, pagkaroon mo kayo kung parang nasa trono. Na between you and God, ang kausap mo lang. So ngayong umaga, yung ko kayo na ilang minuto, na pray to God, and then, bago po tayo yan, habang mabili mo na tayo ng isa, at habang dahil yan ng Holy Spirit, is more around this place, dahil na mo sa puso nyo. Ilagay sa puso nyo ang magpapadalangin. Sabi Kristo,
Mas maganda, hanap kayo na isang kapatid, babae sa babae, pwede mag-asawa, o kaya yun po tayo lagay sa puso ng girl na gusto mo siyang ipaspray. Puntahan niyo po. Puntahan niyo po. Huwag po kayong kukuha ng talagang ito. Ang cute ang nagiging sa issue. Pwede ba tayo puntawan? Okay, kahit po muna yung mag-asawa ko. Baka meron kong tinuturo ang Lord sa ito kung sino yung gusto pag-pray. Sige po, bigyan po kayo ng ilang minuto. Talk to God. Pag-pray po natin yung mga gusto natin mag-pray po. Baka sa palalangin nyo, yung pala yung nagiging access nila na oh, good pa rin Lord. Pwede ba? Ano po tayo wala? Lahat po dapat may kapartner kahit isa. Sige po. Gusto po tayo. Please. Okay po, punta po tayo. Puntahan po tayo sa harap. Mga nag-record. Punta pa harap po tayo sa harap po ninyo mga palalangin. Pero tayo dito. Yan. Kasi ito po yung ano, beauty of God's kingdom. Sige. Hallelujah, Lord. Pero kung nila bayad ka sa tatay, ate may meron yun. Hindi ba? Sige, maingat din namin. Sige. Prayer, tuloy lang po, tuloy. Sige. Right now, habang awal yung partner nyo, habang ako, ay gagawin ni Lord ngayong umaga. Yung mga ay gagawin ni Lord ngayong umaga para sa kapatiran. Yung babae tayo sa right now, kahit wala dito, yung wala na yung wala dito, huwag po kayo mabilang, kaya bakit nila naman ito? Hindi na hawakan niyo po. Hawakan niyo po. Hawakan niyo po. Ang
nanggagaling sa ating Panginoon. Right now, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit is moving around your heart right now in the name of Jesus. Hallelujah. Then, baby, somebody can receive it. The power of Holy Spirit right now in the name. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is moving in your heart. May nakikita ko dito. Grabe ko nila kanila. Grabe. God is still working. God is still working right now. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive sa iyong mga buhay. Jesus is alive sa iyong relasyon. Jesus is alive sa lahat ng problema. Jesus is alive sa iyong pamilya. Jesus is alive sa lahat ng mga strategy na pinagdadaanan mo. Jesus is alive sa ating pagkakuman sa Pilipinas. Jesus is alive sa lahat sa mundo. Hallelujah, Lord. Wala ka na sa libingan, Lord. Gusto mo na kami right now, Lord. Right now. Right now, Lord. Hallelujah, Lord. Napakaraming namin mga kapatid. Na talagang ginagawa ng kaaway para sila'y maligaw. Pero sa mga sandali ito, Lord, you are alive. Pinawasan po namin ang lahat ng mga pangit sa buhay ng aming mga kapatid. Kahit yung po yung mga kapatid namin na wala ng solution. Ano ba ang pinagdadaanan sa Lord? Sinusunod po namin sa inyo lahat. Sinusunod namin ang lahat ng pangit sa buhay namin. Sinusunod namin ang lahat ng toxic sa buhay namin. Sinusunod namin ang mga negative isip. Sinusunod namin ang lahat ng gawa ng kaaway. Aming pinakampawan, aming pinakampawan. Jesus' name. Jesus' name. Jesus is alive. Sabihin mo natin sabay-sabay. Jesus is